So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, alam nyo, tawang-tawa talaga ako dito kay, kay Kaufman, no? Minsan, Harry Roque din yung kanyang atake to the point na hindi niya pinag-iisipan yung kanyang mga sinasabi, tapos yung ending, si Digong mismo, 'di ba? Defense team sila, abay nilulugmok pa nila itong si former President Duterte. Biruin nyo ba naman, inamin ni Kaufman na talagang kriminal itong si former President Duterte? Makikita nyo naman dyan sa statement na yan, ha? But anyway, bago natin pag-usapan yan, alam nyo naman na nag-file ng motion sa International Criminal Court itong si Kaufman, which is, good naman sa sides nila kasi nakikitaan naman natin ng 50-50 chances na mukhang mag-grant. Kung pagbabasihan natin yung statement ni Kaufman na siya mismo yung nagsabi, kinausap niya yung mga prosecution patungkol sa interim release at wala naman daw pong naging initial reaction. So, base sa statement ni Kaufman, mukhang may chance 50-50, which is nakakalungkot. Kasi kahit hindi na presidente, itong si former President Duterte, para sa mamamayang Pilipino, threat pa din siya. Nung mayor nga siya, pinagmamalaki niya na madami siyang napatay eh. 'Di ba mga minamahal, how much more pa kaya? Ngayong, kahit former president siya, may power pa din yan. But anyway, mga minamahal, ito pag-usapan natin, dito lang sa part na to. Okay, sige. Basahin muna natin lahat pala, mga minamahal. Breaking! Former President Rodrigo Duterte seeks interim release from detention to an undisclosed country. So, hindi pa sinasabi kung anong bansa yun, pero I think hindi siya part ng Asia. Kasi according to the law expert, hindi pwedeng lumayo si Duterte sa International Criminal Court dahil meron siyang kinakaharap pa kung sakaling i-grant yung interim release. Kailangan, lagi pa din siyang nakaka-attend. 'Di ba? And ang gagawin sa kanya parang house arrest. Babantayan pa din siya. Eh, alam nyo naman na base sa mga history, lahat ng mga nag-grant ng interim release sa Belgium tinatapon. And I think baka si Duterte, baka din sa Belgium din ipatapon. 1 hour lang yun, mga minamahal yung biyahe doon. So, anyway, in a filing dated June 12, his lawyer Nicholas Kaufman said the government of an undisclosed country has expressed its willingness to receive Duterte onto its territory. So, merong isang state party, mga minamahal, na willing tanggapin itong si former President Duterte, kupkupin nila at sila ang, sa madaling sabi, merong pananagutan, responsibilidad nila kasi sila yung magiging host dito kay former President Duterte kasi hindi siya pwedeng bumalik dito. To be honest, sa bansang Pilipinas, lalo pat hindi na tayo miyembro ng International Criminal Court. At pangalawa, mga minamahal, takot yung ibang mamamayang Pilipino kasi baka ulitin niya yung krimen na ginagawa niya. O, si kasalanan din ni Digong kung bakit hindi din siya pwedeng mag-grant ng interim release sa bansang Pilipinas dahil siya din naman yung umalis sa International Criminal Court. 'Di ba? So, pwede, kung sakaling payagan, magkaroon ng interim release, itong si former President Duterte, sa ibang bansa, kung may kukup-kup sa kanya. Pero sa Pilipinas, malabo kasi hindi na tayo parte ng International Criminal Court. Yung mga parte sa Asia, mga minamahal, Malaysia, tapos Timor-Leste. And nakalimutan ko na yung iba. Pero malabo pa din na i-grant siya sa malayong bansa. Kasi may mga, alam niyo yung procedure, hindi pwede na may malate, ganyan-ganyan. Alam niyo naman yung ICC, mabilis lang magdesisyon. Hindi katulad dito sa bansang Pilipinas na pag sinabing forthwith, pag sinabing shall proceed, dinidribble ang impeachment. Diba? Pinapaabot ng 4 na buwan. Hindi ganun sa ICC. Madali silang kausap, kaya ayaw nila yung nagiging issue. Eh, kung ako ngayon tatanungin, parang under the table ngayon nangyari, mga minamahal na may nangyayaring usapan, bakit hindi isinasa publiko? Eh, si Kaufman din yung naglalaglag sa kanyang sarili But anyway, mas malala ito. Kasi sabi dito, okay, Mr. Duterte is not flight risk, and custody is not necessary to ensure his appearance before the court. Okay. Accordingly, there is more than good reason to believe that Mr. Duterte would not embarrass his host and the hospitality afforded him by violating the terms of his release. The undisclosed country is a state party in the Rome Statute, the treaty that established the ICC. So ngayon, ito.
Nakikita niyo yung box na dyan, yung talagang hinighlight ko eh. The defense claimed that Duterte will not continue to commit crimes. Ibig sabihin, inamin mo nga na kriminal. Itong si former President Duterte, run, digong run. Ang nangyayari, sarili mong defense team ang nanlalaglag sa'yo. Parang yung ginawa ni Harry Roque. Sinabi niya na, tumawag sa akin si former President Duterte kasi posible daw siyang hulihin na ng mga sundalo dyan sa Davao. Imbis na tulungan ni Harry Roque, binlag niya, kinontent niya, edi mas lalong lumaki yung issue. Mas lalong nakita natin, natakot nga itong si former President Duterte. Right? Di ba mga minamahal? Okay. Parang napapansin ko may same attitude si Roque tapos itong diba? Si Roque tapos itong si Kaufman. Minsan nga parang nagiging spokesperson na din eh. Diba? Ng tawag dito ng news nila itong si Kaufman. Pero inyo, sabi ba naman, yung totoong nagpahuli kay former President Duterte, wala naman dito sa nandyan sa Pilipinas, nakaupo sa Malacanang. Sabi ni Attorney Claire, is that Harry Roque speaking? Kasi hindi naman gawain ni Kaufman ang maging newscaster, spokes ni former President Duterte. Defense team siya. Lawyer siya. Diba? Pero bakit ganun yung mga banat? But anyway, mga minamahal, okay. Ulitin natin. Duterte will not continue to commit crimes. Should his request for interim release be granted, saying he will be residing well outside the geographic scope of an alleged crime. Kaufman also claimed that prosecution has confirmed its non-opposition to interim release of Duterte provided that certain terms and conditions are met. So, anyway, mga minamahal, sabi pa dito sa balita, he does not pose an object with his flight or his arrest necessary to ensure the integrity of investigation or preclude the continued commission crimes. He must, as a result, be immediately released from ICC custody. So, ngayon, parang ang sinasabi dito ni Kaufman, wala namang balak si former President Duterte na takasan itong kanyang kaso. Pero posibleng matakasan yan, mga minamahal. Who knows, diba? Pwedeng magtago itong si former President Duterte. Pero sa akin naman, you can run, but you cannot hide. Pero posible na makapagtago siya sa kanyang best friend na bansa, which is yung China. Diba? Posible yon. Who knows? Diba? Kaya nga, para sa akin, dapat hindi mag-grant yung interim release. Wala pa namang sinasabi ang International Criminal Court patungkol dito na i-grant yung interim release, pero there is a chances. Actually, it's 50-50. Nakakalungkot man, pero wala tayong magagawa. Diba? Mukhang may under the table na usapan. Alam niyo under the table na usapan? Kagaya ng sabi ni ICC and Attorney Legal Counsel Christina Conti, yung mga pinag-uusapan na hindi natin nalalaman. Diba? Bigla-bigla tayo magugulat, uy, may mga ganyang usapan. Pero naniniwala pa din tayo na hindi mag-grant kasi yung mga nabigyan ng interim release before, yung mga kaso nila is obstruction of justice. Mababa. Hindi katulad sa kaso ni former President Duterte na war crimes, malakihang pagpatay ito, mga minamahal yung issue dito crimes against humanity and genocide. Yung mga pinagbigyan ng interim release, mabababang kaso, like yung nakikialam lang sila sa mga kaso ng iba. Kumbaga, obstruction of justice. Kung pagbabasihan natin yung history. Diba? May chance na pagbigyan nitong si Duterte, pero may chance din na hindi. Pero yung usapan is under the table. Kasi, bakit nasabi ni Kaufman na wala naman daw pong reaksyon ang prosecution nung sinabi niya, nung na-request niya yung interim release. So, merong usapan ba na hindi namin nalalaman? Wag naman sana. Alam naman natin yung International Criminal Court, mabilis lang talagang magdesisyon yan. Pero hopefully na hindi mapagbigyan itong si former President Duterte kasi kawawa naman. Yung mga sumisigaw at humihiyaw ng hustisya, di ba? Sa crimes, sa mga pagpatay ni former President Duterte. Although kahit matanda na siya, he is also a threat pa din sa ating nation, sa ating bansa. Kung nung mayor pa nga lamang siya, pinagyayabang niya na madami siyang natsugi.
How much more pa kaya? Former president na siya. Pwede niya pang ipagyabang yon. Kahit hindi na ako yung presidente, kaya kong kitilin yung buhay ninyo. Pwedeng ganon. Alright, mga minamahal, yun po. Anyways, bahingi lang po ako ng comments, likes, and shares. Mga minamahal, and also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell for more update. Yun lamang at ingat mga kababayan.